Ano yan chinecheck niya? Ito po yung mga listahan ko ng mga property niya. Photocopy po to ng notebook ko na turn over ko sa NBI. Your Honor, medyo marami po. Baka gusto niyo pong ipakita ko lang po sa inyo. Bilisan niyo na lang, ma'am. I-narrate niyo lang para kasi lumabas na sa diary iba nito, but we want to know the extent of her properties. No? Yung pong property ni Madam na transfer ko, na dinala niya sa JCL and Global Properties Development, is a real estate corporation na ipinangalang ni Madam sa mga anak niya at saka sa mga hindi nila alam. Discovery 2502, Eastwood, yung tinitiran po na ni Benhar noon po. Sa Atubay po, meron po kaming 6, Discovery 2504, Discovery 2501, Bulacan, 2, sa Pandi, Bulacan, yung isa, Bukawi, Bulacan, 2, Atubay pa po, meron pang 2, tapos po sa isa pang real estate na binuo din po ni Miss Napoles, yung JCLN Real Estate Development Consortium, meron po kaming lupa na binili sa BF Homes Parañaque. 2 pong property, 2 kalahating hektarya po yun. Sa Apubay po 4, sa C5 po 2, yung pong dating address ng POP. Tsaka po dun sa Tandang Sora, meron din pong property doon na binili, house and lot na rin po yun. Tapos po yun sa La Roca property nga po, yun sa Nara and Magallanes. Ang property naman po niyang personal, yun sa Binyan, 2, Santa Rosa, 2, lupa lang po. Discovery 2502 sa mag-asawa po. City Land, sa kanya rin po yun. Meron po siyang unit doon na City Land. Doon po sa JCLN Global pa po, meron pong 2 Empire, 1 Eton. Ang Beaufort po, ongoing po sa ang nito ang amortization. So, ngayon po, bali, kung na-freeze na po yung pera namin, pera ni Miss Napoles, sorry po, hindi na po niya mababayaran. Tapos sa Kidapawan po, 6, Kidapawan, Cotabato. Tapos po sa Antipolo, meron din po kaming 4 na tenant doon, na nakuha din po. Tsaka yung Primea na 2 unit. Tsaka yung Dakota po na 6 na unit. Sa 804 hanggang 809 plus isang ground floor. So, yun lang ang pangalan. Yun yung sa Pilipinas? Apo. Meron din po sa States. Alam nyo rin yan? Nailagay na po. Bago ko pa narrate sa inyo yon, for the record, no, would like to recognize and acknowledge the presence of Senator Grace Poe and Senator Sergio Osmeña. Afternoon po. Yeah, just for the record, kahit bilisan mo lang, may alam ka rin na properties niya abroad? Opo, yung Anaheim po na parang Hotel Inn. Tapos yun pong tinitiran po ng anak niya sa Ritz-Carlton. So sa US pareho yan? Opo. Madam Secretary, before we go to the next witness, kung tapos na siya, no, hahabulin ng gobyerno itong mga properties. Ang allegation kasi, plunder. So ang maraming katanungan ng ating mga kababayan, may mababawi pa ba ang tao sa mga nangyayaring ito? There are ongoing efforts alongside AMLAC and also under IAGSI. Among the areas of interagency cooperation is asset recovery. And So not just prosecution, and but the asset registrars of recovery. deeds will be
inform so that hindi ito mabenta in the meantime to an innocent third party and then sabihin later on, nabenta na to. Yes, we're taking steps. Yeah. Thank you. Ma'am? Yung pong mga club shares niya sa Manila Polo Club, Ayala Alabang, Punta Fuego, Tagaytay Highland, meron po rin po siya mga bahay po doon. Thank you, ma'am. Madam Secretary, meron pa, Madam Marina, o... Sir, nakalimutan ko, yung pong Rockwell kay Mr. Yamsuan, na nabili rin po namin pero hindi pa po na-transfer. binili ni Miss Napoles kay Nabili Mr. po ni Miss Napoles. Bali po according to Angela Villanueva, nakapangalan to sa wife ni Mr. Brian Yamsuan. Ang kailangan, meron lang po isang dokumento na kailangan niyang pirmahan para po ma-transfer na sa amin. Wala na po. Binili niya lang to kay Mr. Yamsuan o kaibigan niya to? Ano? Pa? Anong alam mo kay Mr. Yamsuan? Kasi nababanggit din siya sa mga dyaryo. Is he... Sinabi po sa akin ni Madam Jenny Napoles na kaibigan niya yan si Mr. Yamsuan. Tapos po nung nagpunta yan sa office, yun po yung time yata na in-offer ni Mr. Yamsuan yung Rockwell unit. At after 3 days, sinabihan niya ako na mag-prepare ng mga requirements para to sa pagta-transfer ng ownership. Okay. Thank you. Madam Secretary. Meron pa pong isang punto na nakaligtaan ho. Opo, nakaligtaan ko po na minsan naghatid po ako ng pera sa isang agent po ng lawmaker. Nakabag po kasi yung pera. Alam ko pong pera yung kasi sabi po ni Miss Janet Napoles, baby, hatid mo yan, mag-ingat ka, pera yaan. Nasa affidavit yun, ma'am. Apa. So, sino yung agent at kaninong lawmaker siya? Si Miss Ruby Tuason po. Tapos kaninong office? Hindi ko po... Hindi niyo alam kung ano. Sige na, kung ano lang alam niyo, ma'am. Kung ano Sa alam bahay niyo. ko lang po kasi hinatid eh. So, pakiulit lang, ma'am. Sinabihan kayo ni... Ni Miss Janet Napoles na maghatid ng pera sa bahay ni Miss Ruby Tuason. Okay. Hindi ko po alam ang bahay dahil meron pong driver na nakakaalam. Tapos Hinatid walang lang sinabi ako. kung para saan or para... Wala naman po. Basta ang sabi niya pera lang po. Okay. Thank you very much. Madam Secretary, do we go to the next witness? Yes. Arlene Baltazar and her counsel will also state for the record the scope of her testimony. Your Honor, may I be recognized? Yes, please proceed. Okay, thank you. Miss Arlene Baltasar she was the bookkeeper for JLN for several years, so she will be testifying as to the some of the operations of JLN. She's also a president of one of the NGOs. She was made president of one of the NGOs, so she has a little knowledge about the internal operations of the corporation or the group, and she will testify as to the time that sometime in January, nearing February, Ms. Napoles ordered them to shred all the documents pertaining to certain NGOs that already had consummated transactions, meaning she no longer had need for these documents. That's why she dispensed with them already. Good afternoon. Ako po si Mary Arlene Baltasar. October 2005, nung naging client ng dati kong employer, si JLN Corporation. Up to December yon, client pa namin siya. So 2006, nung namatay yon dati kong employer, inabsorb ako, hinire ako ni Reynald Lim as bookkeeper nila. But ang reporting ko is every Wednesday
And on-call lang ako on Fridays. So, ako yung nagfa-file ng mga BIRs, nagpe-prepare ng mga returns ng BIRs, SSS, PhilHealth, and through the supervision ni Marina Sula. Si Marina Sula ang nagbibigay sa akin, nagpo-provide lang sa akin ng mga amounts na dapat kong i-declare. So, mga up to 2009, ganun lang palagi ang ginagawa ko. So, 2009, nung kinonvince ako ni Miss Napo maging presidente ng NGO, isang NGO, yung Tanglaw para sa Magsasaka Foundation, since yung dating president doon, nag-resign na, yung dati niyang personal assistant, si Nova K. Batal. Kailangan ko mag-provide ng mga names para i-substitute sa dating mga trustees nun Tanglaw. So, binigay ko kay Marina Sula yung mga names ng dalawa kong anak, yung sister ko, and yung brother-in-law ko. After nun, 2010, natapos na-register yung amendment nun foundation na yon. 2000, ako lang po yun pumirma doon sa mga SEC papers for the amendment. And then, after nun, wala akong knowledge na doon sa mga transactions kung ano yung pinasok ng ginamit doon sa foundation na yon. 2011, bookkeeper ako pero on a regular basis na. April 2011, kinausap ako ni Mrs. Napoles na maging regular employee na ako doon. So, alam ko lahat kung sino-sino na yung mga employees ng JLN Corporation. Kasi si Mrs. Napoles, dinideny niya kasi na lahat ng mga NGO presidents hindi niya kilala, walang connection sa kanya. Pero yung lahat ng mga NGOs na yon, NGO presidents, mga employees niya katulad ni Merlina Sunyas, Marina Sula, si John Lim, si Evelyn De Leon, Ben Harloy, yun mga sina Lilian Espanyol, sila Jessie Castillo, mga kasambahay and mga drivers yon ni Mrs. Napoles. Noong year 2011, noon kailangan ng mga agencies ng Certificate of Good Standing from SEC. Ang SEC naman, naghigpit din sila na before issuing the Certificate of Good Standing, kailangan ng sworn statement from the President and the Treasurer of the NGOs and the Certificate of Project Existence. Doon nag-start na malaman namin, that was 2012, for the year 2011, doon ko nalaman na wala palang mga deliveries ang mga NGOs na yon. Kasi doon medyo nahirapan akong humingi ng Certificate of Project Completion, and yun gagawin kong sworn statement, hindi ko mabuo dahil walang deliveries. Pero nakapag-submit din kami, ang unang na-issuehan ng Certificate of Good Standing, yun kaupdanan para sa Mangunguma Foundation, based doon sa dineclare namin sa BIR na mga grants and yung mga purchases. Doon binase ngayon ni Merlina Sunyas yung ibinigay sa akin na mga project completion kahit na walang mga deliveration. So, noon nakakuha na kami, halos lahat ng 6 NGOs, 4 of them, nakuhanan ko na ng Certificate of Good Standing. Noong 2012,
December